This is the Manila Bay Reclamation Area. We call that sand of the beach. Son of the beach, or son and daughters of Badlang. Our topic today is vaginismus. Vaginismus, spasm of the vaginal muscles. This is Papa Bot. Watch the clip ahead. Thank you. Repetition. Also, dagdag ko rin, pwede rin pong mangyari itong psychiatrist. So, ito ay isang video galing sa ibang Asian country, no? So, meron tayong couple, nakapatong yung babae doon sa lalaki, and pareha sila nag-struggle. Gustong-gusto pumiglas ng babae, o kita naman natin. Tsaka pareha silang in pain. So, di ko maintindihan kasi yung language. Di ko alam kung anong plano nila gawin dito sa couple na to. Pero I think, syempre, napansin na yan, humingi na sila ng tulong. Kaya dito na yung mga nagre-responding mga tao sa kanila. Pareha sila in pain, eh, oh. Pati yung lalaki, oh. Wow, naman. Comment section and sa caption ng video na to sa Facebook. Ang couple daw na to ay sila ay nagsasama, nagsisiping, and then nagkaroon ng gantong incident na kung saan suddenly in pain sila parehas during pagsisiping. Pina-assume natin na nangyari to habang sila ay nagkakaroon ng pagtatalik. Tenang. Grabe, gusto na sapakin, no? So, hindi ko kasi maintindihan talaga yung language. Pero itong lalaking naka-checkered polo, parang gusto niya saktan yung lalaki na nakaiga. Baka meron silang relationship? Hindi ko sure. Hindi ko sigurado. Hindi niya ginangan. Sakit. Taluka. Kung talagang meron silang relationship, ito yung tinatawag nating huling-huli sa akto, no? Talagang walang takas. Kalau memang tidak, coba santai. Relax. Grabe, kung ako tong naka-checkered na lalaki, hindi na ako makakapagpigil niyan. Baka di ko na rin alam magawa ko, nahuli ko sa akto. Saya ingin membahas. Setahun jenengan mayani seperti apa? Okay, so siguro tinatry na kausapin muna, no, na pakalmahin yung sitwasyon kasi kung meron talaga silang relationship ng babae, mahirap talaga kasi baka masaktan niya pa yung lalaki, in pain na nga silang parehas yung dalawang couple dito sa sahig. So, ang posible po na nangyari dito, hindi ko sigurado na ito yung 100% na nangyari kasi kulang tayo sa details. Pero kasi meron tayong cases ng mga sakit na kung tawagin ay vaginismus. Involuntary. Hindi po makontrol ng babae, hindi kontrolado ng babae na nagko-contract or sumisikip yung kanal, yung pasukan or yung puwerta kung saan dapat pinapasok yung ari ng lalaki. So, kapag nag-contract yun involuntarily, walang control doon yung babae, parehas talaga silang masasaktan. Kadalasan sa mga literatures, ang nangyayari talaga sa vaginismus, hindi po na ipapasok ng lalaki dun sa babae totally kasi nga sumasara na siya bago maipasok. So ito sa case na to, I'm assuming na nakapasok na tas tsaka palang sumara. Talagang maiipit and mai-stuck yan sa loob kung ganun yung nangyari. Actually, hindi lang naman po sa pagsisiping nangyayari yung mga ganito. Pwede rin dun sa mga babaeng sinusubukan maglagay ng tampons or sinusubukan maglagay ng menstrual cup. Kapag meron silang vaginismus, hindi rin nila ma-insert totally kasi nga nagsasara, sumisikip, nagko-contract yung mga muscles dito. Meron pong dalawang uri ng vaginismus, yung primary at secondary. Kapag secondary, sila po yung mga pasyenteng dating naoperahan sa ari o sa puwerta. Pwedeng nagkaroon ng aksidente. Nung pagka-opera, nagkaroon ng mga malalaking peklat o kaya naman nagkaroon ng radiation. Kapag radiation po kasi, pwede magkaroon ng mga malalaking peklat dyan. So, medyo nagbabago yung itsura
itsura or yung morphology nung puwerta nila. Kapag primary naman po, normal. Totally normal. Walang bukol, walang mga peklat. Ang nagiging problema kapag primary, psychological po. Dok, ano yung mga causes nito? Bakit to nangyayari sa mga tao? So, ang mga madalas na causes ng vaginismus ay kapag nagkakaroon yung pasyente ng previous sexual trauma or may mga pinagdaanan sila sa buhay nila na nagkaroon sila ng traumatic experience sexually. Pwedeng nagkaroon ng child abuse, o kaya naman nagkaroon ng past relationship na medyo nagkaroon ng psychological trauma dun sa babae. And then kapag nare-remind siya na magkakaroon na ulit ng sexual penetration, kunyari, nandito na yung partner niya, bagong partner na niya to, mahal na mahal niya, pero kapag naiisip niya sa isip niya na ito na, magkakaroon na ng penetration, automatic nagsasara or sumisikip yung puwerta ng babae. So, ayan, very good. Buti naman naidala na sa ospital. Kasi medyo matagal po sila naghihintay doon sa totoo lang. Kapag naghihintay kasi doon, mas lalo may ipit yung ari ng lalaki, mas malalo siya masasaktan. Tsaka, baka magkaroon pa ng komplikasyon. Kapag naipit po yun, of course, yung blood flow doon, maapektuhan, baka mamatay yung ibang parte ng ari ng lalaki. So, buhat-buhat sila na magkasama, no? Papunta dun sa emergency room siguro. Hindi talaga may paghiwalay. Primary na problema din dito sa vaginismus, underdiagnosed po siya. Ibig sabihin ng underdiagnosed, yung totoong cases ng vaginismus, mas marami kumpara dun sa mga nadedetect. Bakit nangyayari yun? Kasi hindi naman siya napapakonsulta talaga. Kasi medyo tabu Itong usaping sexual kasi sa atin, hindi siya open sa mga tao. So, kapag siguro nagpakonsulta, nahihiya, o kaya tinatago yung mga sintomas. So, imbis na ma-detect, imbis na ma-diagnose, hindi siya na-diagnose. So, nangyayari, since hindi siya na-diagnose, hindi nabibigyan ng tamang gamot or tamang lunas. Ito, may isa pa silang nilalabas. O, ito pa lang yung pasyente yata. At matakit. Iba na yata ito. Nilabat dito. Dok, ano po yung mga gamutan sa vaginismus? Again, since meron po itong psychiatric na component, maganda po kung nagpapakonsulta tayo both sa OB at sa mga psychiatrist natin. Pwede tayo resetahan ng mga gamot, kakausapin tayo tungkol sa mga behavior natin. May mga babaguhin pong behavior kasi dyan, yung tinatawag natin cognitive behavioral therapy. So, yung response natin sa pakikipagsiping, makokorek siya. Imbis na nagkakaroon tayo ng anxiety, tsaka fear sa pagpasok ni Mr., makokorek siya and magiging tama yung ating response sa pagsisiping. Also, meron po tayong mga exercises dyan. Hindi lang sa katawan, sa chest, sa legs, meron tayong exercises pati sa puwerta. So, yung tinatawag nating Kegel exercises. Hindi po gigil Kegel. Ang ginagawa po niyan ay pinapalakas po yung pelvic floor muscles natin. Yung pelvic floor kasi yan yung naghahawak. Diyan po nakalagay yung mattress, yung puwerta, and part po ng mga puwetan ng mga kababaihan. So, kapag strong po yan, hindi siya basta-basta magkocontract na mag-isa at may iwasan din po natin yung mga ibang karamdaman tulad ng buwa. So, para gawin po yan, isipin natin kapag nagpipigil tayo ng ihi. Diba? Kapag nagpipigil ng ihi, para nating dinidiinan yung dito sa may puson or dito sa may puwetan natin. Yan. Kapag dinidiinan nyo po yan, na-exercise po yung pelvic floor. Maganda po kung gagawin nyo to na empty or hindi kayo naihi. Wala pong laman yung pantog nyo. So, gawin nyo po to every day. For 3 seconds, i-hold nyo po or pigain nyo po. Gawin nyo po yung Kegel exercise. So, patagalin nyo po yan ng 3 seconds. So, piga. 1, 2, 3. And then release. Tapos pahinga siguro mga 10 seconds. And then piga ulit. 1, 2, 3. And then release. Pahinga. Gawin nyo po yan for 10 repetitions. Also, dagdag ko rin, pwede rin po mangyari itong vaginismus bukod dun sa mga psychological na may mga past traumatic sexual history. Pwede rin po ito mangyari kung meron kayong mga dating infection sa puwerta ninyo. Lalo na yung mga nagkukos ng pananakit ng puwerta habang nakikipagtalik. Yung mga candidiasis. Medyo masakit po kasi pag nagkakaroon kayo niyan. O kaya yung mga
vaginosis. Kapag may mga infection po dito, tapos nakaranas kayo ng pagsisiping na medyo painful, tapos after several months, tuwing magtatalik, naalala nyo na po yung pain na nararamdaman nyo. So, medyo sumisikip na siya, nagko-contract na siya. And of course, sa mga menopause, yan, since mababa na po yung estrogen nyo, yung lubrication or yung pagkabasa ng puwerta ay nababawasan. So, ang tendency, masakit kapag nakikipagsiping. So, naalala na naman nila and nare-relate dun sa pain na nararamdaman nila kapag nakikipagtalik. And then, nag-lead to paninikip at pagsara nung butas. Dok, paano makaiwas dito sa vaginismus? Mas maganda siguro pag-usapan natin, bukod sa pag-iwas, ay yung pag-handle. Lalo na sa mga partner natin sa mga misis natin na meron talagang ganitong nararamdaman. And of course, sa mga babae, ang number one way talaga is maging open po kayo sa partner nyo tungkol sa nararamdaman nyo. Aminin po ninyo na talagang meron kayong nararamdaman hindi komportable, masakit, o kaya medyo sumisikip para po nalalaman ni Mr. or ni Jowa, and then nagiging aware siya sa nangyayari. And of course, sa mga lalaking partner, maging supportive po tayo sa ating mga babaeng partner. Pwede natin sila samahan, magpa-check up, or i-encourage natin sila makipag-usap sa mga doktor. And of course, kung talagang medyo masakit na, sinusubukan natin, mga boss, masakit na, pero pinapasok pa rin natin. Huwag na natin ituloy kasi nga, masasaktan lang kayo parehas. Kung meron kayo tanong, comment down below, and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages.